This rift is about to tear into the city. I can't stop it. I need your help. No! Bravo down! Bravo down! I just said that, Harry! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na Superman. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Marky Ramoneda, Jay Ian, Rodel Jumawan, Anit Balayla, Josh Orticio, Ariel Pedrero from Tacloban City, Cecil Fabio from Bulacan, Chris Jason Macabate from Santolan Pasig, Chris Alan Virnes from Tanza Cavite, Daryl Bandulan from Quezon City, Erica Alivo from Malapascua Island, Gogo Balili from Cogon Sagon Zamboanga del Sur, Ivan Gamong from Pangasinan, Lornie Vlogs from Singapore, Maria Del Daragosa from Samal City, Lea Kendilado from Iligan, Muhay Usman from Madam Banunungan Lanao del Norte, Napo George from San Juan City, at Renz Gravilo from Barangay Assumption San Jose del Monte City, Bulacan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Oh, sa wakas tapos na ang paghihintay. Nandito na si Superman. At maghanda na kayo dahil siguradong magiging epic ito. Sa mundong nilamon na ng pagiging makasarili at kawalan ng tiwala, muling babangon ang ating Man of Steel bilang huling pag-asa. Hindi lang siya haharap sa sangkatauhan na tumigil ng maniwala sa kabutihan, kundi pati na rin sa sarili niyang masamang kopya na nilikha para burahin ang lahat. At syempre, nandyan si Lex Luthor, mas tuso at mas mapanganib kaysa dati, nagbabalak ng madidilim na plano para durugan ang natitirang pag-asa ng tao. Kasabay ng mga labang yayanig sa mundo at mga desisyong kayang baguhin ang kapalaran ng buong sansinukob, lalaban si Superman para ipaalala na ang katotohanan, katarungan, at pag-asa ay kailanman hindi namamatay. Kaya humanda na kayo, dahil ang inyong masasaksihan ngayon ay siguradong huhugutin pati ang kapanyo sa sobrang lupit, dahil ang totoong laban ngayon ay para sa kaluluwa ng buong mundo. Nagsisimula ang lahat kay Superman na nakahandusay sa nagyayelong lupa ng Antarctica, halos mamatay na. Dumudugo ang kanyang ilong at hirap siyang makahinga matapos ang matinding laban. Bigla na lang, isang malakas na blizzard ang paparating, pero hindi pala ito bagyo ng nyebe, kundi si Krypto, ang matapang at tapat niyang aso, na pumunta para hanapin siya. Tumalon si Krypto sa kanya, kumakawag ang buntot, kahit halos hindi na siya makagalaw. Gamit ang natitirang lakas, pakiusap niya kay Krypto na iuwi siya. Doon natin muling makikita ang kanyang bagong suot ang classic na pulang trunks na isinama sa disenyo, kagaya ng gusto niya. Hinayla siya ni Krypto pabalik sa lugar kung saan siya nabibilang. Biglang bumukas ang nagyayelong sahig at sumulpat ang Fortress of Solitude, matayog at kumikislap na parang kristal na kastilyo, may iconic na S sa pinto. Agad na tumakbo ang mga robot ni Superman para tulungan siya. Nagpasalamat siya pero sinabi ng mga robot na wala silang sariling kamalayan at ginawa lang sila para maglingkod, kaya wala namang epekto ang pasasalamat niya. Para tulungan siyang kumalma habang nagpapagaling, sinimulan ng mga robot na i-project ang isang mensahe mula sa kanyang tunay na mga magulang. Sa recording, ipinaliwanag ng mga magulang ni Superman kung paano nila siya ipinadala mula Krypton papuntang Earth para iligtas siya. Sinabi nilang mahal na mahal nila siya, higit pa sa langit at lupa, at ibinuhos nila lahat ng pag-asa nila sa kanya. Pero biglang naputol ang transmission dahil kalahati lang ng mensahe ang nakaligtas. Ang natira ay nawala o nasira habang papunta sa Earth. Sinabi ng mga robot kay Superman na may 14 siyang nabaling buto at may pinsala sa kanyang kidney, atay, at pantog. Sinabi nila na kailangan niya ng matinding dose ng solar radiation para tuluyang gumaling. Kaya agad nila siyang inilagay sa ilalim ng araw para mapabilis ang paggaling niya. Samantala, nakilala natin si Angela Spy, isang metahuman na sinusundan si Superman sa Antarctica. Pero nag-report siya sa kanyang team na hindi pa niya matunten kung nasaan ito. Balik sa Fortress of Solitude, sinabi ni Superman sa kanyang mga robot na gusto na niyang bumalik sa laban. Binalaan siya ng mga robot na nasa 85%
pa lang ang kanyang paggaling. Kahit ganoon, hindi siya nakinig at nagbihis na para bumalik sa aksyon. Sa kabilang banda, nakikita natin si Lex Luthor, na siyang boss din ni Angela, na nangunguna sa kanyang team at ginagawa ang lahat para pabagsakin si Superman. Doon biglang lumitaw ang Hammer of Bar-Avia at sinapak si Superman ng sobrang lakas na bumagsak siya sa lupa at tuluyang nawala ang depensa. Parang alam na nito ang bawat galaw na gagawin ni Superman. Sa kritikal na sandaling iyon, tumakbo ang isang sibilyan na si Malik Ali, na minsan nang nagbahagi ng pagkain kay Superman, para tulungan siyang makatayo. Pero agad siyang napansin ni Lex Luthor. Samantala, sinusundan ni Angela ang mga bakas ni Superman papunta sa Fortress of Solitude. Nakasilip siya sa kanya, pero agad itong nawala bago pa siya makalapit. Si Luthor naman, pinapanood ang lahat mula sa kanyang opisina gamit ang mga kamera na nakakalat sa paligid. Idineklara ng Hammer of Bar-Avia na ito na ang magiging huling laban ni Superman. Nakita ng mga tao si Superman na nakahandusay at nagsimulang pagtawanan siya. Doon nabunyag na ang Hammer of Bar-Avia ay pumasok sa mga pasilidad ng Luthor Corp at lumabas na isa pala siyang makapangyarihang robot na tinatawag na Ultraman, na nagpapanggap lang bilang Hammer of Bar-Avia para lokohin ang publiko. Ipinaliwanag ni Luthor na dekada na ang ginugol ni Ultraman para pag-aralan ang bawat galaw ni Superman, kaya sobrang lamang nito para talunin siya ng walang awa. Makikita naman natin si Clark Kent na dumarating sa kanyang trabaho bilang journalist. Nakakuha siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang na masayang bumati sa kanya, sinabing gusto lang nilang i-congratulate siya at ipaalala na lagi siyang nasa isip nila, pakiusap na huwag niya silang kalimutan. Pero maikli lang ang sagot ni Clark, nagpaalam at nagpatuloy sa araw niya. Dumating naman si Lois Lane at inaasar si Clark sa kanyang pilyang estilo. Samantala, iniulat sa balita na si Vassal, presidente ng Bavia, ay hayagang itinanggi ang anumang kaugnayan nila sa taong kilala bilang Hammer of Bavia. Sinabi ni Clark na marami na siyang beses na na-interview si Superman. Kasabay nito, ipinapakita sa balita kung paano unti-unting lumalaban ang opinyon ng publiko laban kay Superman matapos ang kanyang pinakahuling paglabas. Sa Luthor Corp, tinipon ni Lex Luthor ang mga bigatin mula sa elite para ipakita ang tinatawag niyang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo, si Ultraman, kasama ng isang squad ng mga Raptors, mga nilikhang super beings na ginawa para lipulin ang anumang banta mula sa kalawakan. Pinipilit ni Luthor ang mga negosyante at makapangyarihang tao na mag-invest sa kanyang mga metahuman, sinasabing banta si Superman. Pero tumutol ang mga kinatawan, sinasabing pinigilan ni Superman ang isang digmaan, at bukod doon, popular pa rin siya sa mga tao. Kahit ganoon, patuloy pa rin si Luthor sa pagpupumilit na mapanganib si Superman at kailangan siyang pigilan, kahit wala naman siyang konkretong ebidensya para patunayan ito. Kaya tumanggi ang mga kinatawan na gumawa ng matinding aksyon. Samantala, napagdesisyonan nina Lois at Clark na mag-date dahil 3 buwan na mula nang huli silang lumabas. Habang nasa date, pinag-usapan nila ang kaguluhan tungkol sa Hammer of Bavia. Sinabi ni Superman na gusto niyang i-interview siya ni Lois at pumayag naman ito. Nagsimula ang recording at diretsahan ng tinanong ni Lois tungkol sa mga batikos na natatanggap niya nitong mga huling araw. Binanggit pa niya na mismong Secretary of Defense ang nag-anunsyo na magkakaroon ng investigasyon sa mga ginawa ni Superman sa Bavia. Ipinaliwanag ni Superman na pumunta siya sa Jar-Ampa at nakipag-usap sa presidente ng Bavia, pero hindi siya makapagbigay ng detalye dahil pribado iyon na siyang ikinainis ni Lois. Sinabi ni Lois na sa isang interview hindi pwedeng sabihing may mga bagay na hindi pwedeng pag-usapan dahil masama itong tingnan sa mata ng publiko. Sumagot si Clark na ginawa niya ang ginawa niya dahil naniniwala siyang may tinatago ang gobyerno ng Bavia. Tinanong ni Lois kung humingi ba siya ng permiso para pumasok sa airspace ng Bavia, pero inamin ni Superman na hindi siya humingi. Sinabi niyang kumilos siya bilang siya mismo at ginawa lang niya ang tingin niyang tama. Dagdag pa niya na ginawa niya iyon dahil maraming buhay ang nakataya at lubos siyang naniniwalang kailangan niyang makialam. Sinabi ni Lois na binabaha siya ng matinding batikos sa social media dahil sa nangyari, pero sagot ni Superman wala siyang oras para tutukan ang social media. Doon nagsimulang mag-open up si Superman kay Lois tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Sinabi niya na galing siya sa Krypton, isang planetang wala na ngayon, kasama ang lahat ng kasaysayan, kultura, at mga taong minahal niya noon. Ikinwento niya kung paano siya ipinadala ng kanyang mga magulang sa Earth noong bata pa siya, umaasang may iligtas siya at mabibigyan ng pagkakataon na pagsilbihan ang sangkatauhan. Inamin naman ni Lois na malaking bahagi ng publiko ang nagdududa na baka may masama o lihim na dahilan kung bakit narito siya sa Earth, at sobrang ikinagalit ito ni Clark. Naiinis na rin si Lois at sinabi niyang alam na niyang hindi magiging maayos ang pag-uusap na ito at umamin na hindi talaga siya magaling sa mga relasyon.
mansyon. Dahil doon, umalis si Clark nang hindi nagsasalita, iniwan si Lois na nag-iisa at malalim ang iniisip. Samantala, sa Antarctica, dumating si Luthor at ang kanyang team at natuklasan ang Ice Fortress ni Superman. Nang makarating sila, nagawa ni Luthor na i-activate ito at tuluyang sinakop ang buong lugar. Nagtataka si Angela kung paano ito nagawa ni Luthor gayong dapat DNA lang ni Superman ang makakapagbukas ng fortress. Pumasok si Luthor kasama ang kanyang mga superhuman at winasak lahat ng robot na humaharang sa kanila. Malaking tulong si Angela, at nang mapabagsak na nila ang lahat, biglang lumabas si Krypto. Pero tinakpan lang nila ang mukha nito at itinabi, hindi man lang binigyan ng pansin. Ang totoo, pumunta si Luthor doon para sa isang dahilan lang, para makakuha ng ebidensya na makakasira sa pangalan ni Superman. Samantala, dumating sa Metropolis si Otis, isa sa mga tauhan ng Luthor Corp, dala ang isang kahon na may dalang mapanganib na nilalaman. Plano nilang pakawalan ito para ma-distract si Superman habang kinukuha nila ang mga mahalagang impormasyon mula sa fortress. Si Angela naman abala sa pag-restore ng nasirang mensahe mula sa mga magulang ni Superman. Pagkatapos ng matinding pagsisikap, nagawa niyang mabuo ang buong mensahe. Sa Metropolis, pinakawalan ni Otis ang maliit na halimaw at agad na lumipad si Superman para sagipin ang isang asong muntik ng madaganan ng nilalang. Habang pinapanood ito ni Lois sa balita, unti-unting lumalaki ang halimaw hanggang sa maging dambuhala. Dumating ang Justice Gang kasama sina Hawkgirl, Green Lantern, at Mr. Terrific. Magkakasama nilang napabagsak ang halimaw. At nang muntik ng madaganan ng halimaw ang mga tao, agad sumaklolo si Superman para masigurong ligtas ang lahat. Pagkatapos, iniulat sa balita na wala namang nasawi. Pero kahit sa kabila ng kabayanihang iyon, walang pumalakpak. Patuloy ang balitang pinapalabas na si Superman ay isang banta. Ayon sa ulat, ang mensahe mula sa mga magulang ni Superman ay sinuri ng 28 pinakamagaling na lingguwista sa mundo at lahat sila ay nagkumpirma na tama ang salin. Sa mensahe, sinabi ng kanyang mga magulang na mahal nila siya higit pa sa langit at lupa at ipinaalala sa kanya na ang Krypton ay wala na. Pero idiniin nila na ang pag-asa ay nasa kanya pa rin dahil matapos nilang saliksikin ang buong universo, napili nila ang Earth bilang pinakamagandang lugar para sa kanya. Ngunit sinabi rin nilang ang mga tao sa Earth ay simple, nalilito, at mahihina ang isipan. Bilang huling anak ng Krypton, kailangan niyang lipulin ang sino mang hindi kayang maglingkod sa kanya. Idinagdag pa nila na nasa kanya ang kanyang mga jin at pamana, at dapat niyang parangalan iyon sa pamamagitan ng pamumuno ng walang awa. Matapos ang revelasyong ito, lumabas si Luthor sa publiko at idineklara na sinasakop ni Superman ang sangkatauhan at pinaghahandaan ang daan para sa kanyang mga magiging anak na sakupin ang Earth, isang bagay na sinumpaan ni Luthor na hinding-hindi niya hahayaang mangyari. Dahil dito, naglakad-lakad si Superman sa kalsada, basag ang puso, habang binabato siya ng masasakit na salita at paratang ng mga tao. Sa huli, nagkulong si Superman sa isang silid. Dumating si Green Lantern, handang harapin siya, naniniwala na siyang banta si Superman matapos marinig ang mensahe mula sa kanyang mga magulang. Pero iginiit ni Superman na hindi niya narinig ang buong mensahe dahil nasira ang ikalawang bahagi nito bago makarating sa Earth. Doon pumasok si Mr. Terrific at sinabi na kung may kahit kaunting pagdududa, hindi ito may certify ng Forensic Department bilang authentic, kaya imposible itong peke. Pagkarinig nito, nagdesisyon si Superman na bumalik sa Fortress of Solitude dahil sigurado siyang doon nagmula ang orihinal na recording. Samantala, nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa para sa isang emergency summit upang pagdebatehan kung tunay ngang banta si Superman sa planeta. Sa balita, lumabas ang presidente ng Bavia at sinabing ang pakikialam ni Superman sa pagsalakay ng Bar Avia sa Jeren ay ginawa para alipinin ang kanyang mga tao at panatilihin sila sa ilalim ng kanyang kontrol. Idinagdag pa nito na mas magaganda ang mga babae sa Bavia at kaya raw gusto sila ni Superman para sa sariling kaligayahan. Pagkatapos ng interview, bumalik sa kanyang opisina ang presidente at dumaan sa isang sikretong portal na diretso palang papunta kay Luthor. Pagdating nila, tuwang-tuwa ang presidente, iniisip na naalis na nila sa laban si Superman dahil sa pekeng mensahe na ginawa ni Luthor. Pero ipinaliwanag ni Luthor na hindi peke ang mensahe, totoo ito. Sinabi pa niya na sobrang dali lang talunin si Superman at isa sa mga dahilan nito ay dahil mismo sa kanyang mga magulang. Pagdating
pagdating ni Superman sa fortress at makitang wasak na ito, nakita niya ang isa sa kanyang mga robot na si Four, na umamin na ginawa niya ang lahat para protektahan ito pero hindi niya natapos ang kanyang misyon. Pagkasabi ni 4 nanograms mga huling salita, bigla siyang namatay sa mga bisig ni Superman, at labis itong ikinagulat at ikinalungkot ni Superman. Ilang sandali lang, napansin niyang nawawala si Krypto. Determinado siyang hanapin ito, diretso siyang pumunta sa Luthor Corp para harapin si Luthor at pilitin siyang sabihin kung nasaan ang kanyang aso. Pero giit ni Luthor, wala siyang alam sa sinasabi ni Superman. Habang nagtatalo sila, palihim silang pinapanood ni Eve, ang girlfriend ni Luthor, na kinukunan ang pag-uusap at ino-online stream ito ng live. Nakita ng mga tao si Superman na galit, sumisigaw kay Luthor, at dahil dito nagkaroon ng malaking media scandal. Kasabay nito, naglabas ang balita ng footage ni Peacemaker, na sinamantala ang pagkakataon para saruan si Superman. Sa sobrang bigat ng nararamdaman, pumunta si Superman sa apartment ni Lois. Nagulat si Lois at pabirong sinabi na hindi man lang niya alam na may aso pala si Superman. Pagkatapos, inabutan niya ito ng mainit na tsokolate. Dito na nagbukas si Superman at sinabi na nasira ang barkong sinakyan niya papunta sa Earth at kaya kalahati lang ng mensahe ng kanyang mga magulang ang narinig niya. Pinakalma siya ni Lois at sinabing naniniwala pa rin siya kay Superman, pero pinaalala rin niya na isa sa pinakamalaking kahinaan nito ay ang sobrang pagtitiwala sa lahat ng tao at pag-aakalang lahat sila ay mabubuti, na malayo sa katotohanan. Medyo litong tanong ni Clark kung ano ang ibig sabihin ni Lois kanina nang sabihing hindi gumagana ang relasyon nila. Inamin ni Clark na iniisip niyang sumuko na lang sa mga sundalo ni Luthor, umaasang doon siya dadalhin sa kinaroroonan ni Krypto. Nagulat si Lois at tinanong kung bakit ganoon na lang ang obsesyon niya sa isang aso. Sagot ni Superman, dahil ipinagkatiwala sa kanya si Krypto at kailangan niyang tuparin ang pangako niyang aalagaan ito. Hindi na nakapagpigil si Lois at niyakap siya. Mahinang bamulong si Superman na mahal niya si Lois at nagpaalaman ang dalawa. Kinabukasan, kusang sumuko si Superman sa mga sundalo ni Luthor. Agad siyang pinadapa sa lupa at walang habas na binugbog. Nagulat si Superman at sarkastikong sinabi na hindi man lang siya binasahan ng kanyang karapatan. Pero malamig na ipinaliwanag ni Colonel Flagg na dahil isa siyang alien, wala siyang karapatan sa ilalim ng batas ng tao. Pagkatapos nito, isinakay siya sa barko at dinala sa isang sikretong base ni Luthor sa gitna ng disyerto. Doon, inihatid siya ng mga Raptors papunta sa isang dimensional portal na nagbubukas sa Pocket Universe na ginawa ni Luthor sa pamamagitan ng paghiwa sa pagitan ng dalawang mundo. Maraming portal ang ikinalat ni Luthor sa buong planeta para magkaroon ng access sa Pocket Universe na iyon. Sa huli, dinala siya sa isang sikretong bilangguan kung saan ikinukulong ni Luthor ang iba't ibang tao sa utos ng Bar-Avia. Kasama sa mga bilanggo ang mga troublemaker, mga politikong hindi na magamit ni Luthor, at pati mga ex-girlfriend niya. Mayroon pang isang babae na ang tanging kasalanan lang ay ang pagsusulat ng masamang breakup blog tungkol sa kanya. Ibinagsak si Superman sa isang selda kasama si Rex, isang shapeshifter na kayang baguhin ang itsura ng kanyang katawan. Inutusan ni Luthor si Rex na gawing kryptonite ang isa sa kanyang mga kamay, ang nag-iisang bagay na kayang magpahina kay Superman. Wala nang nagawa si Rex kundi sumunod dahil hawak ni Luthor ang anak nito na nakakulong din sa parehong bilangguan. Samantala, sa opisina ng dyaryo, nagsisiyasat si Lois kung bakit nakikialam ang Luthor Corp sa mga gawain ng Bar-Avia. Natuklasan niyang matagal nang nagbebenta ng armas si Luthor Corp sa Bar-Avia sa sobrang baba ng presyo. Dumating si Jimmy, ang kasama niya sa trabaho, at sinabing salamat sa isang source ay nalaman niyang nakakulong si Superman sa Pocket Universe. Sa loob ng Pocket Universe, humarap si Luthor kay Superman at sinabi ang nakakagulat na balita na hawak nila si Krypto. Sinabi ni Luthor na mananatiling nakakulong si Krypto, ipapasailalim sa matinding eksperimento at sa huli ay papatayin, pero dadaan muna sa matinding pagdurusa. Dagdag pa niya, hindi na makakalabas si Superman sa lugar na iyon dahil iyon ang personal na bilangguan ni Luthor. Inamin pa niya na kung siya lang ang masusunod, matagal na niyang pinatay si Superman. Pero gusto munang imbestigahan siya ng mga gobyerno bago gumawa ng pinal na hakbang. Samantala, nakipagkita si Jimmy kay Eve, ang girlfriend ni Luthor na palihim na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Pinilit ni Jimmy na sabihin ni Eve kung ano ba talaga ang plano ni Luthor, pero sagot ni Eve, hindi pa niya sigurado. Gayunpaman, nangako siya na mas susubukan pa niyang alamin ang totoo basta pumayag si Jimmy na makipag-date sa kanya. Bago sila umalis, inamin ni Eve, halatang balisa, na tinorture ni Luthor ang isang aso kahapon at hindi pa siya tapos dahil abala itong nagyayabang tungkol sa pagkakakulong ng lahat ng ex-girlfriends niya sa sarili niyang pribadong bilangguan. Samantala, sa Pocket Universe, hirap na hirap at nanghihina si Superman habang sinusubukang kausapin si
Rex. Sinabi niya na kung aalisin lang ni Rex ang kryptonite, matutulungan niya itong iligtas ang kanyang anak. Pero biglang nagalit si Rex at sa halip na tumulong, lalo pa niyang inilapit ang kryptonite kay Superman na nagpaikot sa kanya sa sobrang sakit. Sa kabilang banda, nakipagkita si Lois sa Justice Gang na determinado nang iligtas si Superman. Nagawa ni Mr. Terrific na matrace ang lokasyon ni Superman gamit ang nanot-trackers na palihim niyang inilagay sa dugo ni Superman dati. Sinabi niya sa grupo na nasa isang abandonadong military base si Superman at kahit nawawala ang signal doon, kumpirmado niyang nasa Pocket Universe ito. Pero tumanggi sina Green Lantern at Hawkgirl na sumama sa rescue mission. Naiinis si Lois, nagpaalam siya na may halong sarkasmo at binitawan pa ang biro na hindi bagay kay Green Lantern ang gupit niya. Paalis na sana siya nang sundan siya ni Mr. Terrific at sinabing sasama siya sa misyon. Samantala, dinala ni Vassal at Lore si Malik Ali sa bilangguan, isang sibilyan na minsang tumulong kay Superman noong sugatan siya. Plano ni Luthor na gamitin si Malik para pilitin si Superman na sagutin lahat ng tanong nila. Sa gitna ng pagdurusa, nakiusap si Superman kay Luthor na huwagsakan si Malik. Pero nang tanungin siya kung sino pa ang mga kasama niya, iginiit ni Superman na mag-isa lang siya. Hindi naniwala ang mga bantay at walang pag-aalinlangan na binaril si Malik sa ulo. Kasabay nito, nakarating sina Mr. Terrific at Lois sa sikreto base kung saan nakakulong si Superman. Nilinis ni Mr. Terrific ang daan at ginamit ang energy field para protektahan si Lois. Matapos mapabagsak ang mga bantay, natagpuan nila ang tent na may portal papunta sa Pocket Universe. Ipinaliwanag ni Mr. Terrific kay Lois kung gaano kadelikado ang pagpasok doon dahil tuwing may dumadaan, may posibilidad na magbukas ng black hole at punatin ang espasyo. Inamin din niya na tumutulong lang siya dahil nakakainis iyon kay Green Lantern. Agad niyang sinimulan ang pag-crack ng code para mabuksan ang portal. Samantala, labis na nabigla si Rex at nasaktan dahil hindi niya nailigtas si Malik. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinanong si Superman kung kaya niyang iligtas ang kanyang anak. Matatag na tumango si Superman kaya nagpa siya si Rex na tunawin na ang kryptonite upang tumigil na sa pananakit kay Superman. Nang makarecover ng kaunti si Superman, tinanong siya ni Rex kung bakit mahina pa rin siya. Ipinaliwanag ni Superman na hindi siya makabalik sa dating lakas dahil hindi pa siya nakakatanggap ng sinag ng araw na siyang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ibinahagi ni Rex na kahit hindi siya makagawa ng totoong araw, kaya niyang gumawa ng katulad nito gamit ang mga kemikal na nalilikha ng kanyang katawan. Pagkatapos niyang buuin ang timpla, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag at unti-unting bumalik ang lakas ni Superman. Nang makabalik na siya sa dating anyo, agad siyang pumunta sa selda ng anak ni Rex at pinalaya ito. Muling nagkasama ang mag-ama. Humiling si Rex na buhatin ni Superman ang bata dahil hindi niya ito mahawakan habang nagbabago-bago ang kanyang anyo. Sabay nilang hinanap si Krypto. Pero habang tumatakas, inatake sila at itinulak papunta sa ilog ng anti-rotan. Sakto namang sumulpat si Krypto at tumalon para tumulong. Sa pinakakritikal na sandali, muntik nang mahigop sa black hole si Superman kaya tinawag niya si Krypto. Tumakbo rin si Rex para tumulong at salamat sa kanyang ginawa at sa malakas na paghinga ni Superman, nakaligtas sila. Dumating si Mr. Terrific at tinulungan silang makatakas bago tuluyang magsara ang portal. Matapos ang pagtakas, nagkita ulit sina Superman at Lois. Kahit nang hihina pa si Superman, sinabi niya kay Lois na marami pang tao ang kailangang iligtas. Inalok ni Mr. Terrific ang kanyang barko para makapaglakbay si Superman ng ligtas. Samantala, nakipag-ugnayan si Eve kay Jimmy at sinabing hawak na niya ang lahat ng ebidensya para pabagsakin si Luthor. Pero bago niya ito ibigay, pananggakuan muna niya si Jimmy na lalabas silang dalawa sa Sabado. Bigla namang sumulpat si Luthor, dinakma si Eve, at kahit na ipadala nito ang files, lumabas na puro malalandi niyang selfie ang naipadala niya. Maya-maya, sumama si Lois kay Superman para bisitahin ang mga magulang ni Clark. Hindi nagtagal, tinawagan siya ni Jimmy at ipinadala ang mga selfie ni Eve. Laking gulat ng lahat nang makita na sa background ng mga larawan ay nakatago ang mga mahahalagang data files ni Luthor na sobrang halaga pala sa laban nila. Samantala, naghahanda si Luthor na muling buksan ang portal papunta sa Pocket Universe. Kahit na posibleng magdulot ito ng napakalaking sakuna at makasira ng espasyo, hindi siya natinag. Pinaganya niya ang Fisher, ipinapakita kung gaano talaga kapanganib ang paglikha ng Pocket Universe. Kinabukasan, kinausap ni Jonathan Kent si Clark at sinabi niyang mabuting babae si Lois at napansin niyang nagbago si Clark nitong mga nakaraang araw.
Inamin ni Superman na masama ang loob niya dahil parang ipinadala siya ng kanyang mga magulang para pumatay. Pero sinabi ni Jonathan na hindi pwedeng diktahan ng mga magulang kung ano ang magiging desisyon ng kanilang mga anak, ang mga pagpili at aksyon ni Clark ang bumubuo kung sino siya. At ngayong araw, hindi raw siya maaaring maging mas proud pa bilang ama. Nagyakapan sila. Sa kabilang banda, nanunood si Green Lantern ng balita tungkol sa digmaan sa Bavia. Napanood din ito ni Superman at nakita niyang humihingi ng saklolo ang mga bata roon kaya gusto na niyang lumipad papunta roon. Pero pinigilan siya ni Mr. Terrific at sinabing kailangan muna nilang ayusin ang Fisher bago ito makasire sa buong mundo. Samantala, nagulat sina Jimmy at Lois kay Perry, ang hepe ng News Communications. Ipinaliwanag nilang gumagawa ng gulo si Luthor para makuha ang kalahati ng Jar Hanper at planong iproklama ang sarili bilang hari. Nakikipagsabuatan pa siya kay President Vassal ng Bar-Abia na siyang lumikha ng Fisher para ilihis ang atensyon ni Superman at pigilan itong makialam sa gyera. Hindi kayang pigilan ni Mr. Terrific ang Fisher, at tumanggi rin si Luthor na gawin ito. Kaya kinuha nila ang barko at nilipad palayo. Ipinaliwanag ni Mr. Terrific na nasa Luthor Corp ang code para maisara ang Fisher. Pero bago makuha iyon ni Superman, kailangan niyang hanapin si Krypto na dinala niya sa labas para hindi nito mapatay ang mga baka ng kanyang mga magulang. Dumating si Ultraman at dinrag si Superman papunta sa isang football stadium kung saan sila naglaban kasama ang metahuman na si Angela. Iniutos ni Luthor kay Angela na punuin ng hangin ang baga ni Superman at ginawa niya ito habang nanonood si Luthor. Nang malapit nang mamatay si Superman, pinapunta nila si Vessel para simulan ang wall activation. Habang tinutubuan ng nanites ang buong katawan ni Superman, iniutos ni Luthor kay Angela na tapusin ang pag-inject. Lumipad ng sobrang taas si Superman hanggang sa lumabas na siya sa planeta at nang hindi na niya kayanin, bumagsak silang dalawa ng sobrang bilis, halos ikamatay na ni Angela sa sobrang impact. Pero nang bumagsak sila, buhay pa rin si Superman at nagawang alisin ang lahat ng nanites mula sa katawan niya. Ipinadala ni Luthor ang mga Raptors para tapusin na sila, pero nalaman nilang buhay pa si Angela kahit sobrang hina na nito. Nabuhay rin si Ultraman. Nang matanggal ang kanyang maskara, napagtanto ni Superman na clone pala siya. Nakuha ni Luthor ang isang hibla ng buhok ni Superman mula sa mga iniwan niyang bakas sa labanan at ginamit ito para gawin si Ultraman. Dahil dito, kaya niyang buksan ang Fortress of Solitude. Pero palpak ang pagkakagawa sa kanya, mas malakas siya sa pisikal na aspeto pero mas bobo at mas madaling kontrolin. Inutusan ni Luthor si Ultraman na ibigay kay Superman ang lahat ng lakas niya, nais patunayan ni Luthor na mas panalo ang talino kaysa lakas. Samantala, isang batang lalaki ang nagdarasal na sana dumating si Superman para iligtas sila mula sa digmaan. Sinabi ni Superman kay Luthor na kahit anong gawin niya, hindi siya mananalo at mabibigo ang kanyang mga plano sa Bar-Avia dahil tinawag na niya ang kanyang mga kaibigan. Dumating ang Justice Gang kasama si Rex at ang kanyang anak para tulungan siyang pigilan ang digmaan. Inihayag ni Perry na handa na silang ilathala ang buong katotohanan dahil nakuha na nina Jimmy at Lois ang lahat ng ebidensya ng kasamaan ni Luthor na siya ang nagudyok ng digmaan para lang magkaroon ng dahilan para patayin si Superman. Aminado si Luthor na gusto niyang patayin si Superman dahil sa tingin niya sinisira nito ang lahat, pero sa totoo lang, naiinggit lang siya. Kahit bagbog na bagbog, ngumiti si Superman at sinabing mas malakas ang isip kaysa sa lakas. Tinawag niya si Krypto at pagkatapos niyang makawala sa kanyang clone, inutusan niya si Krypto na kolektahin ang mga sphere na mga surveillance cameras pala ni Luthor. Dumating ang mga Raptors at hinarap sila ni Superman. Pagkatapos mapabagsak ang mga ito, bumalik si Ultraman para muling atakihin siya, pero ngayong pagkakataon, mas malakas na ang balik ni Superman at itinapon siya diretso sa black hole. Pagkatapos nito, nagtungo sila ni Mr. Terrific sa Luthor Corp para isara ang Fisher. Sinabi ni Superman na kasing tao siya ng lahat na marunong din siyang magmahal at natatakot din siya. Araw-araw daw, bumabangon siya at patuloy na lumalaban kahit nagkakamali siya, at iyon ang ibig sabihin ng pagiging tao. Sinabi niyang sana dumating ang araw na maintindihan iyon ni Luthor, pero sagot nito, wala siyang pakialam dahil binigyan na siya ng gobyerno ng pahintulot na patayin si Superman. Biglang dumating si Krypto at binugbog si Luthor. Nakikita ni na Lois at ng buong team ang lahat habang sinasara ni Mr. Terrific ang Fisher. Lumabas sa balita ang lahat ng lihim ni Luthor, ang sabuatan niya kay Vassal at sa gobyerno ng Bar-Abia. Ngayon, alam na ng buong mundo na traidor si Luthor. Ang buong mundo na dati laban kay Superman, ngayon humihingi
humingi ng tawad dahil siya ang tunay na bayani. Natalo si Luther, napigilan ang digmaan, at nagdiwang ang mga tao. Sumali si Rex sa Justice Gang matapos nilang mailigtas ang mundo. Naaresto si Luther at pinalaya lahat ng bilanggo niya, pati ang mga ex-girlfriends. Nagkita si Eve at Jimmy. At kalaunan, nakipagkita si Lois kay Superman, kunwari para ay interview siya pero sa totoo lang, para lang makasama siya ng mag-isa. Sa huli, inamin ni Lois na mahal din niya si Superman. Pagkatapos, bumalik si Superman sa Fortress of Solitude kung saan inayos na ng kanyang mga robot ang lahat, pati ang sarili nila. Sa wakas, pinangalanan niya ang robot number 4, tinawag niya itong Gary. Maya-maya, dumating ang pinsan niyang si Supergirl na siyang tunay na amo ni Krypto. Mahilig pala itong gumala sa ibang planeta para mag-party dahil hindi sila nalalasing sa ilalim ng dilaw na araw kaya mas gusto niya ang mga planetang may pulang araw. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Superman habang pinapanood ang mensahe ng kanyang mga human parents, inaalala ang lahat ng kanyang alaala at tunay na masaya. At dito nagtatapos ang kwento. Pero may dalawang post-credit scenes. Sa una, makikitang nakatingin si Superman sa Earth, kasama si Krypto sa tabi niya. Sa pangalawa, kausap niya si Mr. Terrific tungkol sa kalagayan ng Metropolis matapos ang napakalaking banta na halos sumira sa lahat, at dito talaga nagtatapos ang kwento ni Superman. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.